Dito sa kanilang panahon, sa walang pagbasa at napakinggan, sa aklat ng mga hangin na meron sa propeta, no? Alagad ng Diyos. At obvious sa Kanya, no, yung kabanalan, kung saan ang mag-asawa ay napansin. Itong propeta nito ay talagang pinagdidiliwan at meron talagang hatid na mabuting balita. Sila ay welcome, tinanggap nila sa kanilang tangalan. Ay sabihin sa sasaw niya, siguro maganda natin siya ng nagsigit sa ating upper room. No? Para pag sa ilataan, meron sa pagtutuluyan. Pagkadalagin sa nagmisa, ng upuan, ng ilaw, at dito sa mga kanina. So, tinanggap ka rin yung propeta ng alagad ng Diyos. Doon sa kanilang panandang ito, itong si propeta ni Isha, no? Sabi niya, Eliseo, ano kaya ba tatantunan yung isa namin? Ilusap yung babae. Kasi mag-asawa ay walang anak na tagal na, tuganda na sila na walang anak. Sila magandang loob sa kanya. O next year, mayroon manigil welcome na anak na lalaki. So, silipin ka looban. So, doon din sa ilaw pagbasa mga pagkito, sa sulat sa Papa sa mga taga-Roma, kung saan yung buhay at dangal na pinagad natin sa linya at yung pag-welcome natin pag yung mga binibigyan siya, di ba pag yung binibigyan niya. O, there's welcome, Jennifer, to the family of Christians, to Christianity, sa pagtanggap. Yung pagtanggap natin sa mabangong linya. Yung pagtanggap natin kay Kristo bilang kabahagi ng kanyang Kristong katawan sa pamilya ng Diyos. At kung maalala ninyo, pag may linyagan, lagi din sila sabi sa mga magulong mga linuglinan na meron na tayong moral responsibility o obligasyon na palangin ang iyong mga anak sa pananampalataya at i-welcome Jesus sa kanyang buhay. Kaya naman, sa Panginoon pinapakinggan sa Ebanghelyo sa Mateo, chapter 10, kung mapakinggan natin yung isang puntos doon na tawa o pag-welcome bilang mga alagad ni Jesus. Radical, no? Rooted in Christ, yung radical discipleship. At dito natin makikita yung prescription ni Jesus, no? Kung ano ba ang kalaliman ng ating pagtanggap sa Kanya. Ibig sabihin, we need to consider kung siya natin upunahin, no? Sa lahat ng bagay, ay na sa mamahal natin sa buhay, na siya ang maging number one priority natin. No? Sabi nga dito, kung hindi yung kaiiwan ng iyong magulang, ng ina, mga kapatid, dahil sa atin ay hindi kayo dapat na maging mga alagad ko. Pabilit ko na, hindi madali. Hindi naman sinasabi na kalimutan mo yung magulang mo. Hindi mo kilalanin ang iyong mga kapatid. Ang ibig sabihin ng Panginoon, siya dapat ang mauna. Pag-iwan ng Diyos, lahat ay dating sa iyo. No? Lahat ng dapat mong natanggapin ay yung tatanggapin. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and the rest will follow. No? So, makita natin ang dalawang puntos na pag-iingat sa ating kung mapagpati sa araw na ito, sa linggo ito, yung hospitality natin at yung ating priorities. Yung ating hospitality sa pagtanggap sa mabuting balita ay dapat hindi na matapos ang visa o matapos ang pag-isabay natin ng mga sacraments, dalawang bibig sa binyag. Tagay na baguhan nila, no? Yung mahalaga ng ating pagkakaingat bilang mga Kristyano at pag-isabay kay Jesus. Hindi na natapos yung binyag na. Pagtapos wala na. Okay? Yung mga nakakaraw ay talaga marami tayong mga nasaksihan, mga reviews, yung dogs, sakana, ay alam higit, yung traumatic. Lalo na yung as we go in the development of social media, ang bilis, lalo higit yung mga
masamang pangyayari, halimbawa, yung mass shooting ng mga bata, imagine mo yan. So, makikita natin, ano ba ang tamang pagtanda sa mga bagong nilikha ng Diyos, lalo yung mga bata. Hindi na natapos nga yung panahon ng simulina yan. Sabi nga, meron kayong mga obligasyon, mga magulang, na ipakilala si Jesus, i-welcome si Jesus sa kanyang buhay. Lalo na ba na may welcome na mga bata ngayon? Kapag napapabayan mga magulang, ayun, yung mga influensya ng mundo, video games na nakakasira, mga violent ways. Kasi isa may mga magulang, halimbawa ay mag-sorbo, no? Kasabihin, mami, dati, may question ako, kung mga magulang, nagbubuhos din yan, bukas kami. Isang biglang lang namin natin. During their delicate formative years, parents, guardians, no? Yan ang mga responsibility na maging ganap kayo sa inyong mga anak. Yung presensya ninyo at yung pagiging masuri na tagasagot sa kanilang mga kakarungan. Pag hindi hinanap ng mga bata, no? Asagutin ang kanilang mga delicate na mga tanungan sa kanilang edad, iba nang sasabi sa kanila, ngayon, talagang very bold, no? Available ang mga internet. Isa na, no, sa plano ng bata, ang ingay, yan ang iyan. No? Yung dati, may ginawang gadget ko sa kanyang plano. Binuksan niya, pinapalo niya ng cartoon, tahimik na. At tahimik din namin. Pero, hindi dapat maging result yun, no? Kailangan mo dito na magulang. Of course, hindi madali. Magpalaki ng bala sa ngayon. Napakahirap, no? Kasi, kapag kailangan sa kanilang consciousness, iba na. Marami kayong kaagay ngayon sa palong na yun. No? Ibang pagtingin nila sa internet, kaya nyo ba sa inyo na ang anak, baka hindi na. Sa pagkakabilang kaisipan, ang kanilang consciousness ay hinuhubog, no? Nang karunungan ng mundo ay kung isa na maganda. Kaya nalilig nyo pagsasagaan, no? Nabubugin sa inyong tradisyon ng inyong pamilya sa magandang asal sa pag-iinsipinan. Luluha kayo sa balang niyo. Pinaghirapan niyo yung mga bata, mga anak. Huwag yung mamahay na mawala sa inyo yung mga anak. Dalawang igib sa pamilya. Kaya nangyari na sa dalawang mass shooters, diba? Ibang halos-lulos. Their innocence was actually totally devastated, diba? Nawala ang ng innocence. Nasyak rin sila, pero paano nangyari yun? Hindi sapat na sinasabi ng mga magulang na pinoprovide ko naman lahat at pangangailangan nila, nag-aaral sila, binibili ng mga gusto nila. It is not enough. Hindi sapat. Your presence is very much needed. Ang presensya ng magulang, ng nanay, tatay, at mga single parent, go to the fact na napakahirap walang isang mga single parent, kapalakihin ang kanilang anak, no? Pero huwag yung pagpapalinawanan sa inyong paningin, pamawalan sa inyong pangangalaga ng iyong anak. Dahil sabi ko kami na marami ko may aagaw. Hubugin sila. Turuan yung welcome nila sa Jesus sa kanilang buhay. Hindi yung maraming mga preferences sa mundo ito ng palayo sa Diyos. Yung sila sa mga preferences na palapit sa Diyos. Ipakilala sa Jesus, iba makikilala nila. O di ba kayo mga parents ngayon, marami sa atin, dumali dito mga bata,
madali yung hilahin ng iyong mga anak sa pagsimba. Pero talaga naisip na, di ko ba nahihirapan kayo? Bakit? Kasi nagkakaroon siya ng ibang option ng kanyang pag-iisip. Para bang hindi lang mahalaga si Jesus na maging priority ang pagsimba, ang pagdarasal. Kaya na, di ba mapasin ninyo, may hierarchy ang learning. Ay tinatawag na elementary, high school, college, postgraduate, may hierarchy, may antas. Kaya sa unang antas, elementary. Basic and foundational elements ng marunungan ang ilalatag sa kanila at kakaiba doon ang discipline. Pero hindi sa buwan pananampalataya. Hindi na nalatapos sa pagkakabinyag. You need to inculcate to them, to these young ones, no? The elementary discipline ng pagiging Kristyano bilang ibigayan. Meaning to say, i-welcome sila sa magandang pagbubugbog sa pananampalataya. Hindi kayo luluha pagdating ng panahon. Pag pinabayaan niyo, parang halimbawa, papasok sa elementary school, umalis ang bahay, pero along the way, pag hindi nyo akayakan doon sa musmus, wala na classroom, parang may umagaw ng kanilang kamay at ng kanilang isip. Paano kung mapasok kayo ba na hindi na? Pag tinanong mo, walang alam. Iba lang sila sagot sa iyo. Ang pababayaan mo ba? Hahayaan mo ba? No way. Kasi baka pag lumaki yan, susumagin ka rin yan. Mawawala ng respeto sa iyo at mawawala ng respeto sa ibang tao. Ganun na nangyayari. Hayaan sila maging normal na mga bata. Hayaan sila maglaro. Magtanong at sagutin sila ng tama. Hindi pag nagtatanong at ang sagutin, ibigay nila ng cellphone. Ayan, yan pala, patuloy ka na. Ano mangyayari doon? Ibang sasabi sa kanya. Iba na may napapanood. Iba na umububog ng kanyang kaisipan. Ako sa reklamo ka. Lalapit ka sa pare, Father, yung yan ang ginawa mo, di ba? Maging matyagang sa panahon na may dedicate sa kanilang buhay, especially dedicate years of reformation. Para sa kanilang paglaki, sa iyo pa rin siya. Uuwi pa rin sila sa iyo. So yung pagdadahil nga luluwa, apal ko yung isin yung maalala ko, pero ang maintenance, hindi na kapalang compared sa mga bata na hinubog sila ng mundo ng paging relative sa mundong relativistic, hedonistic, makamundo at walang paggamit sa sarili, sa kapatao, sa mga magulang. No way, huwag kayong papaya. Sa mga mayroon ganun klaseng mga magulang, mga anak, nangyari na, ang dapat gawin? Ipagdasal pa rin sila. Kausapin pa rin sila. Maging matyaga. May nagtulong ng Santa Monica, no? Yung nanay sa Tita Agustin, na patuloy at walang patid sa pagdarasal sa kanyang anak para magbago at lumagdas sa landas ni Jesus. Hindi siya napapagod ay kakilala sa iyo sa pagdarasal si Tita Agustin, ang tanong niya, ang pataan niya, ang kilala niya yung kaisipan at karunungan ng mundo. Talaga lang napakagaling. No? Pero sa Santa Monica, hindi siya tumigil sa kanyang mga pananahin. Sabi niya sa Panginoon, hindi ko mga pananahin ko. Maripit, parang naala ko, hindi pa lumananda sa iyong landas. Sa kanyang balangin, ang Panginoon na sa Monica, malapit na. At ibigay ko ang iyong mga pananahin. Araw galing lumulungan sa Santa Monica ang nanay ni Tata Agustin at dumating ang panahon. Sa pamamagitan, yung bang wala na tumapat sa hinahanap ni Santa Agustin ni Agustin during that time. Para di na ngayon ay sagutin ng mundo ang kanyang makatanungan, dumating ang time na mayroong nag-udyok at lumulog sa kanya. Take and read. Take and read. Basahin mo.
ano yun? Ang Epistolo ni San Pablo. Kung saan, nakita niya doon sa kataga, Jesus is the very wisdom. Yung witness ng Spirit, wisdom, parang nga. Jesus is the wisdom and the power of God. Aba, ito nga kailangan. So, simulan niyang basahin, no, ang mabuting balita hanggang nagbago ang kanyang buhay. At sinalit San Agustin at patron ng ating parokya. No? So, hindi madali ang paglalakbay ng mga tao patungo sa panampalataya. It is always consistent invitation to radical discipleship. Alam mo sabihin ng radical discipleship, from the root word radish, umuugat, no? Ugat, radish, radical. Ibig sabihin, ang tunay na pagsunod ni Jesus umuugat sa Kanya sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pagpasan ng ating krus. Krus ng ating buhay. Yung krus na yan ang susi ng ating kaligtasan. Sa krus na yan, may namatay sa atin. No? May namatay sa atin. No? Dahil sa pag-ibig, sa pagmamahal. At ituturo natin sa ating mga anak na may nagmamahal sa hindi ka naging isa. May namatay para sa iyo at mayroong pagbibigay silang hangganata ng buhay na walang hanggan, kundi ang Panginoon. Yung mundo sa mundo, yung kabuno ng mundo, hindi kailanman kayang tapakan ang karunungan na nagmumula sa Diyos. At yan ay mag-iisa naman sa pamagitan ng mga guard ng mga magulang. Kayo nagtuturo, problema minsan at kadalasan. Tayong mga parents, mga magulang, mga guardians ay magmang sa banal na kasulatan. Sabi ng St. Jerome, ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Kung hindi natin tayo ay mahubog sa salita ng Diyos, hindi natin makikilala sa Kristo. Hindi niya pakikilala sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung sino si Jesus na siya ang pangunahing inuna tayo o naging priority para tayong magawang buhay na walang hanggan. Tayo din, ituro din natin sa Jesus sa dapat maling una sa lahat. No? Ano din, sabi nga yung Kristi sa amin yung pagmasa, no? Na kung di mo iiwan ang iyong mga mahal sa buhay, para sa hindi ka rabandakan. Di ba yung sabihin, huwag mo kikilanin. Halimbawa kami mga pare at mga believers, no? Kung sumunod kami sa yakap na Jesus, hindi ba yung sabihin, hindi ko na pwedeng kilala na ang magulang, ang aking ina, ang aking ama. No? Isa na pag-away na natarang sa may sipag, dapat mo na ng tanghalian na. Tatawag ako, kasi kagatagin na namin ngayon ang aking mama. Ma, traffic tanghalian na. Pwede ba dumaan ka? Hindi naman mag-lunch. Aba? Sige, kita ka dito. Welcome ka. Actually, tabi na kita ng ulam mo eh. Tigul mong ulam. Hindi ba kasi mag-ulam kahit na hindi mo lang ang kausap eh. Alam nila, no, you're still connected with them. At may tulong siya, no? Pag ikay touch sa kanila, much more they will be blessed. Bakit? Kasi inuuna mo ang Panginoon, kari-karagahan ang mabuting balita. Yung sa aking experience, no? Pag ang masyadong dalawa sa kanila, hindi siya nag-request eh. Mas maganda may distansya. At may focus sa aking opsyon, tawag sa pamilya. At kung mas lalo sa nabibis, naabangan ko sa project namin ng mga developments. Doon ang minsan eh. Pag ang masyadong malamit sa kanila, hanggang hirap sila eh. Kasi nawawala ang focus ko eh. Alam mo yung focus ko, pamilya ko eh. Pero pag yung focus ko yung tawag sa aking para mag-ikot, haba? Overwhelming, mas na-bless sila. So, ito yung magandang example na binigay sa atin, no? Para tayo magkaroon ng lakas sa loob ng sinunod kay Jesus ng buong loob at walang pag-aalinan. Ito yung tawag sa lahat. There's a universal call to holiness. No? Following Jesus radically
sa kanyang buhay. Ang nagmuha ay magkaroon ng pagkaragang buhay. Again, hospitality, iwalong natin sa Jesus sa ating buhay, at hindi ka magsisisi, you will be blessed. Siya ang magiging priority natin. Hindi mundo ito, dahil lilipas. Si Jesus ay hindi lilipas. Ang mundong ito lilipas, pero kanyang salita ay mananatili kailanman.